kanilang kilig. Ang lihim ng Kim Pao, isiniwalat ng pamilya, investment para sa forever, tinalo si Gerald Anderson. Sa mundo ng showbiz na punong-puno ng intriga at panandali ang romansa, ang love story ni Kim Chiu at Paolo Avellino, na kilala bilang Kim Pao, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa marami. Ngunit nitong mga nagdaang araw, lalong uminit ang usapan at lumalim ang paghanga ng publiko matapos muling humirit ang kapatid ni Kimi sa paglalahad ng mga detalye tungkol sa relasyon ng dalawa. Higit pa sa mga matatamis na tinginan at matitinding kilig moments na nakikita sa screen, may mas malalim at mas seryosong pundasyon pala ang kanilang pag-ibigan. Isang pundasyong nakatuon sa kinabukasan at negosyo na siyang susi sa kanilang panghabang buhay na pag-asa. Ang tila casual na pagbunyag ng kapatid na nagbigay ng bansag na future brother-in-law kay Paolo Avellino ay hindi lamang nagpatunay na seryoso na ang relasyon nito, ay nagbigay din ng kumpirmasyon sa matagal nang hinala ng mga tagahanga. Si Paolo na nga ang gawa ng matagal nang inihintay at ipinagdarasal para kay Kim Chiu. Ang sigaw ng marami, mula sa pamilya hanggang sa netizens, ay iisa. Si Paolo Avellino ang dapat maging future husband ni Kimi. At bakit nga ba ganoon na lamang ang pananalig ng lahat? Dahil sa kanilang nakita, isang samahan na hindi lamang nag-iisip sa kasalukuyan, kundi nag-i-invest para sa mas magandang bukas. Ang pagkakaiba mula sa kilig lang tungo sa investment sa buhay. Dito pumapasok ang pinakamahalagang punto ng revelasyon, ang pagkakaiba ng Kim Pao sa mga nakaraang relasyon ni Kim, particular kay Gerald Anderson. Ayon sa mga obserbasyon, ang relasyon ni Kim sa kanyang nakaraan ay tila laging nakatuon lamang sa presence sa puro kilig at sa panandali ang ligaya. Ang ganitong uri ng pag-ibig bagamat nakakakilig ay madalas na humahantong sa paghiwalay dahil kulang sa matibay na plano at direksyon para sa pagtanda. Ngunit iba si Paolo Avellino. Sinilarawan ni Paolo Avellino bilang isang lalaking naniniwala sa kasal, isang lalaking handang mag-invest para sa kinabukasan, hindi lamang sa emosyonal at espiritual na aspeto. Nakikita ang kanilang pagkakaisa, kundi pati na rin sa praktikal na aspeto ng buhay. Ang pagpaplano sa negosyo at pinansyal, ito ang rason kung bakit malakas ang loob ng pamilya at mga tagahanga na itulak si Paolo bilang Mr. Right. Para sa kanila, ito ang tunay na sukatan ng pagmamahal. Ang hindi mo lamang isipin ang sarili mo ngayon, kundi ang kinabukasan ninyong dalawa. Ayon sa isang bahagi ng video, hindi naisip ni Gerald Anderson ang about future at laging focus lang sa kasalukuyan. Ito ay isang matinding pagkukontras na nagpapakita kung bakit mas pinahahalagahan ng pamilya ni Kim at ng publiko si Paolo Avellino. Si Paolo ay naghahanap ng habang buhay, hindi lang ng isang kabanata. Kapag in love na nga talaga siya, hindi napapakawalan pa ang babaeng handang makasama niya sa buo ng isang matatag na pamilya. Ang discarding negosyo ni Paolo ang lahi ng NO Chinese blood. Ang isa pang pagpapatibay sa paniniwala na si Paolo Avellino ay ang wise choice ay ang kanyang galing sa negosyo at katalinuhan. May hinala at paniniwala na dahil sa kanyang lahi ng NO Chinese blood, taglay niya ang likas na kaalaman at diskarte sa pagpapalago ng pinansyal at negosyo. Ang aspetong ito ay lubos na pinahahalagahan ng mga taong nakapaligid kay Kim Chiu. Alam ng lahat na si Kim Chiu ay isang matagumpay at masipag na artista at negosyanteng, ngunit sa buhay kailangan ng isang katuwang na hindi lamang magiging kasama sa kaligayahan kundi magiging kaakabay at katuwang sa pagpapalago ng yaman at negosyo. Ayon sa mga komento, si Paolo ay maalam din sa negosyo at very wise. Sa ganitong paraan lalago ng bongga ang kanilang negosyo at hindi kailanman maghihirap. Ito ay isang praktikal na pananaw sa pag-ibig na kung saan ang dalawang tao ay nagtutulungan para sa isang masaganang kinabukasan. Ang isang relasyon na pinagsamahan ng pag-ibig at prudenteng pagpaplano, prudence and planning, ay isang recipe para sa pangmatagalang tagumpay. Hindi na ito usapin ng pagiging celebrity, kundi pagiging normal na tao na nagpapahalaga sa security at stability. Ang pagpapahalaga ni Paolo sa babaeng inilaan sa kanya ng Diyos kasama ang kanyang kaalaman sa pagpapalago ng kabuhayan ay nagpapanunay na karapat-dapat siya sa titulo na future husband. Ang hamon ng mga haters, ang katotohanan versus paninira. Natural sa mundo ng showbiz ang mga kritisismo at paninira. Hindi maiwasan na may mga taong patuloy na nagpapalabas ng mga chismis at negatibong komento tungkol sa Kim Pao. Hanggang ngayon may mga samut-saring iba na bato ng haters na nagsasabing nanlalamig na nga si Paolo kay Kim Chiu. Ang mga ditong klaseng paninira ay sinubukan na at ang tatag ng kanilang relasyon. Ngunit kailanman ay hindi masisira ang Kim Pao dahil ang kanilang relasyon at pag-iibigan ay tunay at hindi katulad ng kanilang sinasabi. Subalit ayon sa mga taong malapit sa kanila at sa mga tagahanga na nakasaksi sa kanilang pagmamahalan,
Walang katotohanan ang mga ito. Ang Kim Pao ay patuloy na nagpapatunay na ang kanilang pagmamahalan ay hindi madaling igiba ng mga walang batayang chismis. Sa halip na magpa-apekto, sila ay lalo pang naging matibay at ang kanilang focus ay nananatiling nasa kanilang mga plano at sa isa't isa. Ang mensahe ng mga tagahanga at ng pamilya ay simple: hayaan ang mga mapanira. Ang mahalaga ay ang katotohanan na si Paolo Avellino ay hindi lamang nagpapahalaga kay Kim bilang kasintahan, kundi bilang isang partner sa buhay at negosyo. Sa harap ng mga pagsubok ng kanilang pagmamahalan ay naging isang bukal ng inspirasyon na nagpapatunay na sa tamang taong pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa paninindigan at pag-invest. Pangwakas, isang panghabang buhay na pangarap. Sa huling hirit ng kapatid ni Kim ay maliwanag ang mensahe na sa dalawang tao na si Idol. Ang relasyon ng Kim Pao ay isang modelo ng mga modernong pag-ibig na nagtuturo sa atin ng romance ay dapat may kasamang realismo at hindi ito sapat na puro puso lang. Kailangan din ng utak at diskarte para maging matagumpay at pangmatagalan ang samahan. Ngayon, ang tanging hiling ng lahat ay ipagdasal pa natin na hindi ito panandalian lang at maging panghabang buhay na nga ang pag-asa na makita si Kim Chiu na naglalakad sa altar kasama si Paolo Avellino ay hindi na isang malayong pangarap, kundi isang inaasahang kaganapan na malapit ng matupad. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na nasa huli ang pag-ibig na magtatagal ay yaong handang mag-invest, hindi lamang ng emosyon, kundi pati na rin ng oras, pagsisikap at mapagkukunang yaman para sa isang magandang kinabukasan. Ang Kim Pao ay isang testament patunay na ang tunay na pag-ibig ay sumusunod sa formula ng pag-ibig plus negosyo hanggang forever. At ang ito ay isang equation na handang ipaglaban ni Paolo at Kim kasama ang suporta ng kanilang pamilya. Mga tagahanga, sana'y maging totoo ang forever para sa kanilang dalawa dahil alam ng karamihan na si Kim at Paolo Avellino ay karapat-dapat sa isa't isa. At sa kabilang banda, Paolo Avellino hinanap sa opening ng store ni Kim Chiu. Hindi na talaga napigilan ang pagyaman pa ni Kim Chiu. Ang kilala kasing bag na originate sa Thailand ay matagal na siyang distributor. Nagbukas na siya ng store ng isang sikat na mall sa Cebu. Halos lahat ng mga kabag-anak at pamilya ni Kim ay naroon para suportahan ang kanyang grand opening. May isang video na nakayakap niya ang kapatid na si JP. Umuwi talaga ng Pinas at higit sa lahat ay ang pag-opening na naman ng other store ni Kim Chiu. Hindi ito yung kanyang tote bag o yung bani niya ng mga negosyo, kundi ibang negosyo na naman to ang kanyang naging opening. Pero sabi na nga ng karamihan ng opening nito ay ito daw ang kanegosyo niya o ka-associate niya si Paolo Avellino. Kasama niya si Paolo Avellino sa negosyo ito. Ka-investment daw niya si Paolo Avellino at sa kanilang dalawa ang negosyong ito. Pero ang tanong ng karamihan, bakit nga ba sa opening wala si Paolo Avellino? Meron bang ibang ganap si Paolo Avellino para kay Kim Chiu? O talagang absent si Paolo Avellino? At kung totoo mang absent si Paolo Avellino, ano nga ba ang kanyang pinagkakabisihan? Ano nga ba sa ngayon ang kanyang ginagawa?